Magandang hapon po, Kagawad. Kayo po si Kagawad Kagawad Alexander po daw po ng Barangay Tamayong. Sir, nung nakaraan po sir, napabalita po sa inyong barangay yung pagdating po ng mga pulis na madaling araw yan sa Barangay Tamayong, Sitio Ungguyan po ba yun? Opo, Sitio Ungguyan. Sir, pwede po pakikwento kung ano po ang nangyari po doon? Nung pagdating nila doon sa Ungguyan, nabigla ang mga tao doon kasi natutulog po sila madaling araw. Ayun, biglang dumating yung mga pulis. Tapos pagdating nila, biglang dinadyakan yung mga pintuan. Ngayon sabay tutok na sa baril. At saka yung mga ano natin doon, yung mga kabataan doon, medyo natruma sila dahil first time nilang nakita yung ganyang pangyayari. Kaya at saka yung matanda naman doon natruma din dahil unang-unang pagkakataon na nakita niyang ganyan ang pangyayari. Sir, Kagawad, gaano katotoo na yung pong may nakita kasi mga checkpoint doon nung araw din yon na pinagbabawalan na pong pumasok yung mga sasakyan, lalo na ang SMNI? Totoo po yun dahil nag-checkpoint po sila na bawal daw pumasok. Ang kapitan nga namin isa pa sa na-hold doon. Mga barangay opisyal na gustong pumasok na-hold doon. Anong nangyayari doon kung ganyan naman na hindi kami makapasok? At kalakip na rin yung mga yung nagkumpra ng mga isda na pang negosyo na hold din. So, Kagawad, meron po bang coordination ito sa barangay, itong mga polis? Kanina po, napabalita na meron po na po dumating na maraming polis sa Barangay Tamayong. Ano po ba to? Na meron po ba silang coordination? Wala pong coordination na nangyayari. Hindi namin alam. Biglang dumating sila. At hindi namin alam. Walang coordination po. Walang coordination po. Hindi nyo po alam kung bakit napakarami pong polis kayo na umaga po sa inyo doon? Yung kasama kong Kagawad din, tinanong ni Kagawad Juan kung ano naman ito, bakit narito naman kayo. Sinasabi nila, ano lang daw, maglakad-lakad na daw sila. Yun lang sinasabi nila. Maglalakad-lakad lang po pero wala silang operation, pumunta sila doon. Pero hindi po sila paalam sa barangay? Wala ding coordination. So, ang mga pangyayaring ganito, kamukha po nung sa Sitio Ungguyan, Kamakalawa at kanina po, ano po ang naging epekto po nito sa inyong mga kabarangay? Ay, talagang may epekto rin, malaking epekto dahil ang ating mga tao doon, mga barangay, mga member ng barangay, parang takot na rin sila, natatakot na sila. Pag nakakita sila ng ganyan, mga naka-uniforme, parang sila, natatakot talaga. Kakatroma? Kakatroma sila. So, ano po ang ginawa nyo hakbang ngayon para po magkasolusyon po? O anong solusyon na ginawa nyo hakbang para po sa inyong mga kabarangay dito po sa nangyayari sa inyong barangay dahil sa pagdalaw po ng mga kapulis sa inyo? Ito po ang aming gagawin. Kami po, mga barangay official, lalo na si barangay kapitan, ang gawin namin, pakalmahin yung mga constituents doon para medyo mawala-wala ang trauma nila. Yun. So, sa mga kapulisan naman po, ano po ang panawagan po ninyo at kay Mayor Baste Duterte? Opo, ang panawagan ko lang po, sana na matatapos na po ito dahil ang kawawa naman po ang mga panito. Trumang-truma na At saka sa ating mayor, sana mayor, matulungan ninyo po ang mga, lalo na dito sa Barangay Tamayong. Maraming salamat po, sir. Yun. Magandang umaga po, hapon po, Kagawad. Kagawad, ano po ang masasabi niyo po dito sa mga pangyayari dito sa Barangay Tamayong bilang Kagawad ng barangay? Kamakalawa po ay may lumusob po doon na mga kapulisan at kayo na umaga naman po ay may pumuntang maraming kapulisan sa barangay. So, magandang umaga, magandang hapon. Ito na naman po ako, Kagawad ng Tamayong. So, kanina, ang ginawa nila, so nag-foot patrol sila doon sa barangay. Yan naman ang litis nilang ginawa kaninang umaga.
Kahapon, isang patrol. Kanina, tatlong patrol, isang 6x. So nagtanong ako doon sa kanilang kasamahan, ano na naman yung gagawin nyo dito? Lulusog naman kayo sa compound namin. So hindi po kagawad, talagang magmarcha lang kami. So from Purok 2 to Purok 3 na nandoon yung elementary school, doon talaga sila umikot. So yung mga parents at saka yung mga bata, nagtataka na talagang na ano na sila, ano na bang nangyari sa lugar natin dito sa Tamayong. So kanina, nag-open ako sa session namin, hindi natin nahayaan na ganito na lang gagawin sa atin palagi. So ang sinabi ng mga kasamahan ko sa council at sa kapitan, ang gagawin namin, magawa kami ng resolution para mapaabot kay Mayor Basti, para tigilan na kami ng mga pulis doon kasi wala namang kaguluhan sa buong barangay Tamayong. Kagawad, gaano katotoo na may insurgency po, may mga NPA pa po sa lugar po, partikularmente dyan sa barangay Tamayong? Wala po, wala. Pre-insurgency na yung lugar na yan. Walang kaguluhan doon. Yung mga pulis lang ang nagbigay ng kaguluhan doon. So, sa tingin nyo po, bakit po marami po yung mga kapulisan, nagkaroon checkpoint sa 3 barangay, partikularmente dyan po sa Tamayong, kagawad? Wala silang ibang hinahanap, yun lang talaga. Pastor Apollo Sikibuloy na alam naman natin, kami mismo nakasama ni Pastor, wala na dyan si Pastor. Kahit ano pa ang gawin ninyong halughog sa lugar, wala na talaga. Okay. So kagawad, nabanggit niyo po kanina na yung kasi nag-interview po kami kanina doon sa lugar po ninyo, yung mga kabataan daw po natatakot na pag nakakita ng uniform mga pulis. So ano po ang inyong mga susunod na mahakbangin kamukha po nung pagresolution? Anong gagawin sa resolution? Papunta po kay Mayor? Yes. So, yung gagawin namin na resolution, papunta yun kay Mayor para maghingi na talaga kami ng aksyon na wag na patagalin, wag na talagang patagalin ang nangyayari doon. Nag-open na talaga ako doon sa session namin na hindi na talaga natin hayaan kasi ang mga constituents doon takot na. Baka may panawagan po kayo kay Mayor Basti Duterte. Mayor Basti, kagawad po ito ng Tamayong, Joan Utuhan, kasama ko po yung kapitan natin at saka yung isang kagawad. Kami po ay nanawagan sa inyo na bigyan na ng aksyon ang barangay Tamayong kasi iba na talaga ang nangyayari doon. Hindi na makatao, puro na kawalang hiyaan. So yun lang ang hiningi namin sa inyo, Mayor, na bigyan na ng aksyon doon sa Tamayong. Maraming salamat po, kagawad. Salamat po. Thank you. Okay. Magandang hapon po, Kapitan Arturo Basaraw. Ayun. Kapitan Arturo Basaraw, kayo po ay barangay captain po ng barangay Tamayong. Kapitan, pwede po mapakidetalye po sa atin kung ano po nangyayari sa barangay Tamayong. Kamakalawa po ay nilusob po ang sitio Ungguyan at ngayon ng umaga naman po ay nagkaroon po ng pagdating ng mga kapulisan, napakarami. Pwede po bang malaman namin, sir, bakit po nagkakaganon sa barangay nyo? Opo, that was August 5. Madaling araw po, lumusob po sila. Sabi ng mga kasamaan po natin, yung mga biktima, 2 o'clock pa daw, andun na sila, gumagapang na sila papasok sa, hindi yung sityo, isang farm noon na pag-aari po ng kingdom. Pero ang nakatira po doon, mga farmers po natin at yung iba doon ay mga missionaries po natin sa Kingdom of Jesus Christ. So, andun po sila, isang tahimik na lugar na nagko-cultivate po sila at nagbabantay ng lugar, nag-produce ng mga gulay, mga pagkain para sa kanilang pangangailangan. So, nabasag po ang katahimikan doon kasi ang sabi po nila, pumasok yung mga pulis na binigla sila sa kanilang pagtulog, ginising sila na pagbukas ng kanilang mga mata. Ang sabi po nila, nakatutok na yung mga baril sa kanilang mga ulo, sa kanilang paggising sila. So takot na takot sila, na traumatized sila, including mga kabataan, bata, babae, mga kabataan po natin doon, yung mga kasamaan.
nila. At sila po ay nakaroon po ng takot sa kanilang sarili. At saka mayroong hinahanap na mga tao. Sabi po nila yung dating Kapitan Enteng hinahanap. Sabi nila wala man doon. So pero in spite na wala doon, sinabi na wala doon, i-hold sila siguro mga 2 to 3 hours doon. Sabi nila hindi sila maka-video kasi kinuha yung kanilang mga cellphone and hinalunggog ng kanilang mga bahay. Tinanong nila, meron ba kayong search warrant? Hindi rin namin kayong kilala. Wala kayong mga nameplate. Meron ba kayong search warrant? Meron pa kayong police warrant of arrest. Search warrant o warrant of arrest? Sad to note na sinabi ng mga pulis, wala kaming dala. According to them, sa mga tao doon, mga biktima, wala silang pinakita. Basta sila nag-conduct lang sila ng search activity, pero walang pinapakita na naman. Saka, Kap, tanong ko lang po, Kap, nung pumunta po kayo doon sa area, papasok daw po sana kayo, ano po ang ginawa sa inyo? dumating ako sa area, more or less mga 5:30 ng umaga. Opo. Kasi yung lugar na kung saan nag-conduct ng search yung mga pulis na yun na walang pangalan, ay medyo papasok pa doon, siguro mga 300 meters away from the National Highway. Yung National Highway po, andun po ang tatlong sasakyan ng mga pulis. Color white po yon, may mga pangalan po andun sa video. At saka nakaharang po sila sa daan. We cannot go papasok sa lugar na yun, sa Ungguyan ang tawag doon, kasi hindi nila kami pinapahintulan pumasok. Okay. Sabi ko, kapitan po ako sa barangay na ito. It is my right, it is my duty to know ano nangyayari sa barangay ko. Bakit nyo ako hinuhold? Ano po sabi nila? Sabi po nila, sir, sumusunod lang kami ng utos sa amin. Sino bang nag-utos sa inyo? Sino bang commander nyo dito? Sino bang officer nyo dito? I have to talk to him. Ang sabi po nila, wala daw doon ang kailang commander. Wala daw doon at wala akong pwedeng kausapin doon sapagkat wala ang commander niya. For the meantime, maghintay daw ako kung kailan sila magbigay ng pahintulot na makapasok po kami doon. Sa madaling salita po, naghanap din po kayo ng warrant of arrest sa kanila o arrest warrant? Yes. May pinakita po ba sila? Tatanong po kami roon sa kanila yung mga pulis doon sa harapan, sa highway, kasi andun sila nagaman sila ng kanilang masasakyan. Kung tatanungin mo sa mga bagay niyon, tumatalikod na sila. Hindi na sila sumasagot at wala kaming makukuhang anumang kasagutan galing sa kanila. So, ano po ang naging epekto nito sa inyong mga kabarangay, sa Barangay Tamayong, Kapitan? Meron pong napakalaking negative effect po doon. It's because sa pasimula po, nung nag-conduct po sila ng checkpoint po doon, wala pong makapasok po doon ng mga negosyante. Yung umaga pa kasi, umaalis na yung mga negosyante, bibili na kanilang paninda doon sa Kalinan at sa ibabalik po nila. So nagkaroon po ng takot sila, hindi sila makalabas, hindi sila makapasok. Yun ang reklamo nila sa amin ng mga barangay officials. Kapitan, bakit hindi kami makalabas? Bakit hindi kami makapasok? Bakit hino-hold nila? Kandak lang sila sana ng kanilang gawain, pero hindi nila dapat i-istorbohin ang economic activity ng mga tao po doon. Kawawa yung mga maliliit na negosyante po natin. Kap, tanong ko lang po ito. Gaano katotoo na may insurgency po at mga CPP, NPA, NDF dyan po sa Tamayong? So far, wala na kaming maririnig na ganyan kasi halos nag-surrender na po lahat. Saka yung naririnig kong mga CPP, NPA members po noon, sa pagkakalam ko, surrenderers na yan, kasama na namin. Maligaya na kaming, matahimik na kaming namumuhay sa Barangay Tamayong. No more insurgency po, as far as we know, sa aming barangay. So, malinis na po sa terorista, NPA, ito pong Barangay Tamayong. Sir, alam ko makakaabot po kay Mayor Basti ito. Ano pong panawagan nyo kay Mayor Basti Duterte? Magandang hapon po, Mayor Baste. Salamat sa pagkakataong ito ay mapapauna po naming
i-report po sa inyo ang nangyari po na harassment sa Barangay Tamayong. Talagang hindi na po maganda ang ginagawa po nila. Pupunta sa barangay po namin, nakaharas sa mga kasamahan po natin, mga kawawang mga kabataan, mga kasamahan po natin na walang magawa, hindi makapagsalita, hindi rin namin ma-identify ang pumapasok. Bakit po ganon? Wala na ba tayong karapatan na i-defend ang ating mga sarili? Kami sa barangay, hindi na kami po makagalaw ng aming usual na gawain kasi apprehensive po kami baka bukas. Kasi kaninang umaga, nandun na naman sila. Nagpapakita na naman with their presence. So, nagkakaroon na po ng takot ang ating mga kababayan po doon. So, we are asking for any intervention po, Mayor. Alam ko, mayroon po kayong malaking pagmamahal sa aming dako. Kaya we are, pinapaabot po namin ang aming hinaing na sana po, Mayor, is mahinto na po itong harassment ng mga kapulisan sa aming barangay. Maraming salamat po, Kapitan. Mabuhay po kayo.